Alam mo bang may isang daan sa Pampanga na parang nawawala sa mapa tuwing tag-ulan? Welcome ulit sa panibago nating travel adventure. Isang lugar na may makulay na kasaysayan at kilala sa malawak nitong kapatagan at Candaba Swamp, isa sa mahalagang wetland sa Central Luzon. Pero sa video na ito, hindi lang natin naalamin ang kasaysayan ng Candaba. Susundan natin ang isang daan mula Candaba papuntang Baliwag, Bulacan. Isang rutang ginagamit ng mga lokal, ngunit tila naglalaho kapag malakas ang ulan. Kaya kung gusto mo makita ang kakaibang rutang ito, samahan mo ko hanggang dulo. Umpisa na natin ang biyahe. Ayun, so good day ulit sa inyo mga kabalen at welcome ulit sa panibago nating motorcycle travel adventure. Bali, nandito tayo ngayon sa may bayan ng Mexico, Pampanga. Ayan. So yung destination natin, pupuntahan natin yung Candaba. Bayan ng Candaba dito sa Pampanga. At titignan natin kung anong meron doon. First time natin makapunta doon. At titignan natin kung lumulubog ba yung bayan na yon ngayong panahon ng tag-ulan. So meron nung nakikita dito, Candaba to Baliwag Road. Ayan. Nalabas siya ng Baliwag. So titignan natin kung ano yung itsura ng ruta papunta doon. So mahaba-haba itong route. Tignan natin kung lumulubog itong rutang ito. Pero yung mga dadaanan nating ruta mula dito sa may Mexico, Pampanga, tatagos tayo ng Santa Ana. Ito yon, yung may rotonda. Tapos dire-diretso na yun hanggang makarating tayo ng Candaba. Tapos dito tayo dadaan itong bypass road na ito. So time check natin is 8:39. Mainit-init na pala. So mula dito hanggang bayan ng Candaba sa may Mexico, Pampanga is 34 kilometers ang ating lalakbayin hanggang marating natin yung pinakabayan ng Candaba. So, bali solo ride lang tayo ngayon. Gamit natin si Osang pa rin, syempre. The one and only budol body natin, si Osang. So pagdating natin dito, kakanan na tayo papunta ng Santa Ana, Pampanga. So kanan tayo dito. Ay grabe, baha dito. Dito tayo sa may bandang gitna. Baka may biglang malalim dyan sa may gilid eh. Hindi natin masabi. Walang drainage system yung kalsada dito, tsaka mababa oh. Kaya nagtutubig. Ayan, wala na. Eh buti nila mataas-taas si Osang. Okay. So magsasantaan na pala talaga tayo. Pagdating dito sa may rotonda, kakaliwa tayo papunta mismo ng bahay ng Santa Ana. Yung pakanan nakalimutan ko na saan papunta. Yun doon. Pero dito kakaliwa tayo. Doon ako madalas pumunta dati sa may San Luis. So this time kakaliwa tayo dito. Okay. Mahal ng gasolina, 83 pesos. Yung silver, platinum is 87 sa may Caltex. Ayan, so baybayin lang natin to. Dire-diretso lang. Tapos may kakananan tayo mahabang road. So, may bypass road din doon. Santa Ana Night Market. Matik yan sa Pilipinas. Kapag merong bagong bypass road, automatic merong night food market. Ginawang kainan yung mga bypass road dito sa Pinas eh. Even yung sa may Arayat, diba? Ay, kaso sinara na yun ngayon kasi nagkaroon ng shooting incident doon sa may lugar kung saan nakatayo yung mga food market. So kapag diniretso mo tong kalsadang ito, lalabas ka sa may Arayat, Pampanga, pinakabayan. May kakananan tayong kanto. Parang ito yata yung pinakabayan ng Santa Ana. Ayan o. Ayan, kanan tayo dito sa may Municipality of Santa Ana, Pampanga Public Market. Okay, tapos dire-diretso lang siya. 6.8 kilometers papuntang Baliwag Road. Kasalukuyan na natin binabaybay ngayon yung Candaba to Santa Ana, Pampanga Road. Ayan, so mahaba-haba din pala siya. Nasa 4 kilometers. Dito may mga palaisdahan na sa may kaliwa. Meron na ako nakikita mga tubigan sa mapa natin. Feeling ko papunta na tayo or malapit na tayo ng Candaba.
Ganda ng kalsada dito, ang luwang. May ningnangan din para dito. Hindi kayo lumulubog dito. Kasi alam ko yung mga ganitong klaseng lugar dito sa Pampanga, pero sa lubog. Kasi katabi niya mismo yung Pampanga River. At ito, ang daming mga nangingisda. Ayan oh. Dami. Tapos dito merong ongoing road construction. Dito ang dami ng tubig oh. Puro pala isda na dito. Pasyal ko muna kayo dito sa bayan ng Candaba mga kabalen. Para sa mga tika na nandito, shoutout po sa inyo. At ipapasyal ko kayo at para masilayan nyo muli ang inyong pinakamamahal na bayan sa mga OFW natin dyan na matagal na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Presko dito kasi matubig tsaka mapuno. Kanina doon sa may MacArthur Highway sa may San Fernando, since na napakaraming mga gusali, napakainit. Dito presko yung hangin. Welcome to Gigat. Ano yung Gigat? Barangay ba yung Gigat? Barangay Pasig. Butas-butas yung kalsada. Tapos sumapaw yung kanal. Control Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. Hindi ko pwede mabertikan mababasa sila sundan na lang natin kasi mag-splash yung tubig kapag inobertikan natin sila at magagalit panigurado. Tas may mga tubig na dito sa paligid. Pampanga River ba itong dadaanan natin? Okay, ito yung dike. Ito yung binabike ko dati mula welcome to Candaba, mula San Fernando Apalit hanggang dyan sa may Santa Ana. Diretso yan, labas mo sa may MacArthur Highway kapag kumanang ka doon. Naalala ko na to nung nagpampanga loop ako ng nakabisikleta. Dinaanan ko yan, yung taas ng dike mula Apalit, tagos natin Santa Ana, tapos labas tayo ng Arayat. Tapos dito may tulay na, silipin nga natin. Okay, Pampanga River, napakalawak. Ang Candaba ay isang bayan sa silangan bahagi ng Pampanga na napapaligiran ng Arayat at Cabiao sa hilaga, San Miguel at San Ildefonso naman sa silangan, Baliwag sa timog, at San Luis at Santa Ana naman sa kanluran. Matagal na mahalaga ang lugar na ito dahil sa kakaibang lokasyon at tanyong tubig nito. Isa sa pinakakilala rito ang Candaba Swamp, isang malawak na freshwater wetland na bahagi ng isang malawak na alluvial plain sa Central Luzon. Ayon sa opisyal na profile ng bayan, ang Candaba ay binubuo ng freshwater ponds, swamps at marshes kasama ang mga grassland at agricultural area na panapanahong binabaha. At dito nagiging kakaiba ang kasaysayan ng Candaba. Sa paglipas ng panahon natutong makibagay ang mga tao sa kapaligiran ito. Ang pangingisda at pagsasaka ay naging mahalagang bahagi ng pamumuhay ng komunidad sa lugar. May lokal ding salaysay tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng Candaba. Isa sa kilalang bersyon ay nag-uugnay dito sa dating pangalang Candawe na sinasabing kalaunan ay naging Candaba. May isa ring popular na paliwanag na nag-uugnay sa pangalang Candaba na may koneksyon sa tradisyonal na paggawa at pag-iimbak ng isda. Ito ang tinatawag na buro. Gayunpaman, ang mga etymolohiyang ito ay mas mainam ituring bilang lokal na historical accounts kaysa isang tiyak na patunayang pinagmulan. At habang lumilipas ang panahon, nananatiling mahalagang bahagi ng Candaba ang malawak nitong swamp. Sa panahon tag-ulan, tumataas ang tubig at maaaring lumawak ang mga binabahang lugar. Dahil mababa at patag ang malaking bahagi ng Candaba, inilalarawan mismo ng municipal profile na ang swamp area ay kabilang sa pinakamalaking bahagi ng Central Luzon. Sa panahon ng malakas na pag-ulan, maaaring itong maapektuhan ng pagbaha at magkaroon ng epekto sa paglalakbay sa pagitan ng ilang barangay at ng town proper. Pero ang tubig na minsan ay nagiging hamon sa mga residente ay siya rin nagbibigay ng buhay sa lugar.
Ang wetlands ng Candaba ay nagsisilbing mahalagang tirahan ng iba't ibang uri ng mga ibon at iba pang wildlife, dahilan kung bakit naging kilala rin ang lugar bilang isang mahalagang wetland ecosystem sa Central Luzon. Sa kasalukuyan ng Candaba ay isang first-class municipality ng Pampanga na binubuo ng 33 barangay. Patuloy itong umaasa sa agrikultura, aquaculture at iba pang lugar na nakapaligid sa natatanging kapaligiran nito. Kapag narinig mo ang pangalang Candaba, huwag mo lang isipin ang isang bayan sa Pampanga. Isipin mo ang isang lugar na ang kasaysayan ay malalim na konektado sa tubig, lupa, pagsasaka, pangingisda at pamumuhay ng mga tao. Pagdating ko dito sa may bayan ng Candaba, Pampanga, namili na muna ako ng mga pasulubong na iuwi sa bahay. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may bayan ng Candaba, Pampanga. Pagdating dito, merong dalawang bypass road makikita. Sa gitna, itong si bayan ng Candaba. So itong sa may pakanan, itong diretso, ang nakalagay is Candaba to Baliwag Road. Ayan siya, oh, haba din. Tapos meron pang isang road. So pagpasok mo ng bayan ng Candaba, kakaliwa ka dito. Ito naman yung Candaba, San Miguel Road. At dahil babalik din tayo ng Pampanga, pinili ko na lang na ruta yung Candaba to Baliwag, Bulacan. So dito kakaliwa tayo sa may tapat ng Anastasio El Galardo Trade Center. Tapos dire-diretso. Parang pinaka-pamilihan bayan dito. Bango ng mga tuyo. Nagutom ako bigla. Ayan, nakadaan na tayo ng pamilihang bayan. Barangay San Agustin, Candaba. Grabe, oh, ang baba ng bahay. Lumulubog nga dito. Itsura pa lang. Kaya matataas ang bahay, mga second floor nito, oh. Ito na yung umpisa ng Candaba papuntang Baliwag. Ito yung bypass road. Tapos palayan na, puro green na. Dito parang ang daming mga nagbebenta yata ng mga isda. Ayan, oh. Ayan, oh, daming mga isda, oh. Tilapia, mga common. Ayan, oh, ang dami ng mga nagtitinda. Mga nauhuli nila dyan, mga karpa. Tapos anong tuloy ito? San Agustin Bridge. Taso buong ito yata yung lumulubog. May mga bangka, oh. Ayan, di ba, presko? Grabe, oh. Puro green dito pero lubog. Puro tubig sa kaliwa. Ito mukhang palayan, bukid sa may kanan natin. Ayan, so pagdating dito sa may kahabaan ng Candaba to Baliwag bypass road, meron tayong nadaanan dito na Nuestra Señora de la Merced. Ayan, tapos ang ihintuan dito sa may kahabaan ng Candaba at Baliwag. Tapos meron tayong nakitang kainan din dito or bilihan ng buko at siomay. Sakto yung nagugutom tayo. Uwi na ako. Oh, si Sir Jo Marie, nakita niya tayo dito sa may kahabaan ng Candaba to Baliwag bypass road. Solo ride din. Solo ride. Shout out sa asawa ko. Ayun, shout out daw kay asawa sa misis ni Sir Jo Marie. Ayan, so ride safe sa'yo, sir. Ingatin po, sir.
Candaba-Baliwag Road na tinatawag ding Baliwag-Candaba Road sa mga dokumento ng DPWH ay isang mahalagang daanan na nag-uugnay sa Candaba, Pampanga at Baliwag, Bulacan. Matagal ng bahagi ang rutang ito ng road network ng Central Luzon na nagsisilbing koneksyon ng mga komunidad at nagbibigay ng alternatibong daan sa pagitan ng Pampanga at Bulacan. Sa paglipas ng mga taon, isinagawa ang iba't ibang proyekto para sa pagpapabuti ng kalsada. Kabilang dito ang road rehabilitation, widening, pavement markings, safety devices at drainage improvements. May mga DPWH record ng rehabilitation ng Baliwag-Candaba Road na mula pa noong 2013. Habang noong 2017 ay sinagawa rin ang pavement markings works sa ruta. Isa sa mga pangunahing hamon ng kalsadang ito ay ang pagbaha, lalo na sa panig ng Candaba. Dahil mababa at malapit sa malawak na wetland areas ang Candaba, maaaring maapektuhan ng ilang bahagi ng ruta kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Noong July 23, 2025, iniulat mismo ng Municipality of Candaba na hindi madaanan ang Candaba-Baliwag Road dahil sa baha. Makalipas ang ilang araw, pinayagan din itong daanan ng mga light vehicles dahil malambot pa ang lupa dulot ng pagbaha. Kaya ang Candaba-Baliwag Road ay hindi lamang isang ordinaryong kalsada. Isa itong mahalagang koneksyon ng Pampanga at Bulacan. Ngunit isa rin itong halimbawa kung paano nakakaapekto ang geografiya at panahon sa mga pangunahing daanan ng Central Luzon.